Malawakang localized thunderstorms umiiral ngayon sa silangang bahagi ng ating bansa at inaasahang mga kalat-kalat na pag-ulan mananatili sa ilang bahagi sa kanluran ng Mimaropa. At nalalabi naman sa patuloy pa rin ang katamtaman at magiging mas isolated ang mga pag-ulan kabilang na ang Southern Luzon at Visayas. 1 hanggang 2 bagyo posibleng mabuo at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero 1 hanggang 2 rito ay naasahang malakas ito at may mataas na tsansa na maglandfall mostly sa hilagang bahagi ng Luzon. Merong isa, posible ay mag-traverse sa Bicol region. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, July 2, 2024. Ang oras natin, boss, may maga ay alas 11:02 na ng umaga. Patitindi ang mga pagkulog at pagkidlat ngayon na umiiral lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang dito sa bahagi ng Bicol region. So ingat po dahil sa patuloy na salubungan pa rin ng ilang easterlies at yung trough dulot pa rin ng traversing ng intertropical convergence line sa bahagi pa rin ng Mindanao. At yung surface trough naman dito sa may bahagi ng kanluran ng bansa ay mataas din na accumulation kaya inaasahan din ang mga pagkulog at pagkidlat, especially dito sa may bayin ng northwestern Luzon at ilang bahagi ng Mimaropa na ating tatalakayin. So makikita sa ating lightning detection system kung as of 11 o'clock eksakto, nasa 257 na po ang total lightning strikes according dito sa aking lightning detection system. Bagamat ang pinakamalapit sa amin ay so far 100 km mula dito sa amin sa Caloocan. So wala masyadong mas malapit pa, pero asahan sa pagdating po ng ngayong tanghali o hapon, asahan ang magkakaroon din ng pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila. So magpaghandaan po at magdala ng pananggalang sa ulan. As most typically kapag tinignan natin dito sa map ay kadalasan sa may bandang Quezon Province po at baybayin ng Bicol Region at Camarines Norte ang mas nagkakaroon ng mga lightning strikes. Ground to ground po ito. So sa mga lumalayag nating mga kababayan dyan, lalo na din sa bahagi ng northeastern Luzon, dito sa bahagi ng Santa Ana, sakop ng Cagayan Valley, mag-iingat po dahil matitindi po ang mga pagkilog at pagkidlat. Umaabot sa 110 megawatts yung lakas ng kidlat. So ingat po sa mga kababayan natin. At mula pa kaninang umaga ito, at makikitang patuloy pa rin ang mga triangulation ng mga pagkidlat, lalo na sa silangang bahagi pa rin ng Northern Luzon. Tingnan natin, napaka-aktibo ng mga pagkulog at pagkidlat at umaabot na dito sa bahagi ng Taytay Rizal. So anytime ay magkakaroon na ng mga pag-ulan mula dyan sa bandang Quezon City at North Caloocan. Kaya mayang konti ay unti-unti uulanin na ang Quezon City, damay na ang parte ng dyan sa may bandang Gapan, may Baisiha, at maaaring hopefully umabot dito sa Caloocan na kami ay ulanin. So patuloy ang mga triangulation sa mga pagkulog at pagkidlat. Ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa silangan ng Northern Luzon hanggang Bicol region. So sa ating current conditions, overcast po, gloomy, haze at few clouds pa rin ang iiral dito sa amin sa Caloocan. So makikita sa live CCTV snapshots ay makikita may mga pagsulpot ng sikat ng araw and then nagiging gloomy rin ulit dahil nga po overcast and gloomy ang nasa paligid natin. So asahan ang few clouds at biglaan na lamang magiging mostly cloudy ang iiral. At maya-maya ay may mga aasahang mga isolated at localized thunderstorms. Sa labas ng petso na tala na kay weather station kaninang 4:37 AM, kapagtala kami ng lowest of 27.7 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo mataas pa rin ang air temperature na nasa 33.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:15 PM. Ibig sabihin, nasa danger level pa rin
pero nasa 46.6 degrees Celsius ang pinakamataas na naging heat index namin since kahapon. Pero sa PH Extremes in past 24 hours, ang APA rin naman ang nakakaranas ng grabing alisangan na nasa 36.6 degrees Celsius ang kanilang highest air temperature. So mukhang inabot nga ng pag-ulan ang bahagi ng Tugigaraw kaya hindi masyado nagpang-abot ang pinakamataas. Maaaring pangalawa ang Tugigaraw na sa pinakamataas na air temperature. Sa lowest temperature naman, sa Baguio City ay nasa pinaka-lowest of 17.4 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At sa Iloilo naman ng Catbalogan ay nakapagtala ng 48 millimeters na total rainfall. Kahapon ay 0.6 mm lamang na drizzle rains ang naranasan namin sa Caloocan. So parang baliwala lang. At diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa 76% po. So almost tumataas po yung relative humidity. Nangangahulugan ay nagkakaroon ng saturation ng water vapor sa paligid namin. At tumaas ito ng 1% since last hour. Thunderstormy po tayo ngayon at 1,007 hectopascals. At steady ito since last hour. Eksakto 1,007 hectopascals. Nangangahulugan lamang thunderstormy po sa ating paligid, lalo na sa Metro Manila. So magdala po ng pananggalang sa ulan at ingat sa mga biglaang lightning strikes. Sa high tide and low tide tayo sa status natin, nasa 3 hours and 1 minutes po tayo. So pa-low tide na po ito. At 3 hours na lang mahigit ang natitira para sa low tide maximum. So since pa-low tide pa lamang, medyo layo-layo na ng bahagya dyan sa Pangpang na Manila Bay para sa mas maganda ang inyong panghuli. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:31 AM. Inasang lulubog naman ito mamayang 6:29 PM. At ang ating moonrise, since palubog pa lamang ito, yan, ang elevation of 36 degrees at yung liwanag nito, 17% illuminated, waning crescent, ay inaasahang kaninang madaling araw pa lamang ito, nag-moonrise. At palubog pa lamang po ito ngayong araw. So by mamaya pa o nasa elevation of 36 degrees pa po kasi elevation. So magmo-moonrise pa pala ito bukas na pala na madaling araw na at 2:39 AM at lulubog na ito kinabukasan na ng hapon at 3:03 PM naman ito lulubog na. So napakaalanganin na. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Miyerkules, magiging maulap po ang ating hapon at asahan ang localized thunderstorms, 100% chance of rain. At bukas ng Miyerkules, magiging partly cloudy din ang umaga natin at halos sa hapon at asahan pa rin ang localized thunderstorms na 55 to 60% naman ang chance ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected natin, 33 to 34 degrees Celsius. And lowest temperature expected at 26 to 27 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawakan na kaulapan ito at bunsod pa rin ng sustainable ng water vapor at unti-unting pag-usbong ng southwest monsoon. Pero naramdam pa lamang ito sa may bandang southwest ng Palawan. Hindi pa masyado accumulated pero nagpaparamdam na ang southwest monsoon dito. At yung trough ng kaulapan naman dito sa may bandang silangan ng Northern Luzon at hanggang sa may kanlurang bahagi ng Mimaropa sa baybayin ay nag-accumulate po ang malalawakang pagkulog at pagkidlat lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon mula dyan sa may bandang Cagayan Valley, Isabela at Quezon Province lalo na mula sa Kasiguran, Aurora pababa na ng dyan sa may bandang Polillo Islands kasama na ang buong silangan ng Bicol Region, makakaranas ngayon kahit sa kasalukuyan kayo nakakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat dyan. So ingat po sa biglaang pagbaha just in case. At asahan ang mataas na saturated ng heavy rain potential sa bahagi ng Bicol Region. So kung titingnan natin ang mas malapitan ito, gamit ang Himawari 8 ay nakakaranas ng matitinding pag-ulan ngayon. Ang bahagi ng Kapalonga, Paraclen, Labo, Hangan Dayat, Camarines Norte, ingat po sa potensyal na pagbaha, kabilang na ang Karamoan, and the rest ng Naga, Iriga, Baco, hanggang dyan sa bahagi ng Susugon, nakakaranas kayo ng mga pagtulog at pagkidlat. Ingat po.
at sa potensyal ng pagbaha. Sa Quezon Province naman, mula din sa may bandang Infanta Quezon, pataas ng Baler, at dyan na San Agustin at Kasiguran Aurora. Pagkulog at pagkilat din ang umiira sa inyo. Ingat po sa mga pagkilat at inaasahan. Aabot dito sa may bandang Makunakon, bandang Palanan Isabela, pataas na ng Santa Ana, Cagayan. Ingat po sa mga pagkidlat at ingat din po sa biglaang buhos ng ulan na magdudulot ng biglaang flash floods. Pero sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, sa ngayon katamtaman muna at medyo umaaraw pa ang umiira sa may bahagi ng Pagudpod hanggang Lawag, Ilocos Norte, pababa na yan ng Ilocos Sur all the way hanggang San Fernando, La Union. Katamtaman muna lagay ng panahon pero may mga partly cloudy ang medyo umiira sa inyo dyan. Kabilang na ang Benguet at Baguio City. Katamtaman din ang nararanasan ng mga taga-Dagupan at Alaminos. At dito naman ay medyo maaraw sa may bandang Zambales area at Central Luzon. Pero unti-unti magiging partly cloudy, tumusit cloudy kayo maya-maya dyan dahil sa paglapit nitong tubig ulan na ito na nanggagaling sa silangang bahagi ng Aurora Region na tumatawid ng Central Luzon. So, be ready na lamang po. At mula dyan sa bahagi ng Angeles, Pampanga at San Fernando ay asahan na unti-unting magiging partly cloudy at overcast and gloomy, and then maya-maya ay magiging makulimlim hanggang sa magiging pagkulog at pagkilat maya-mayang konti. So maghanda po ng pananggalang sa ulan, papasok na yan ang bandang Baliwag sa Bulacan, papasok ng Metro Manila. So asahan anumang oras ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila dahil lumalapit na po mula din sa bahagi nga po ng Doña Remedios Trinidad, yung kaulapan na nanggagaling dito sa may bandang Baler, Aurora o Infanta Quezon. So ingat po sa biglaang pag-ulan at biglaang buhos na magdudulot po ng pagbaha dito sa parte ng Quezon City na unang mararamdaman. Pero una munang uulan, asahan dyan sa San Jose del Monte, ingat po, at dyan sa bahagi ng Bulacan, Baliwag, Pandi, Bulacan, hanggang Bukawi. So paghandaan mga po. At mula naman sa Bimaropa, mas maulap po ang hipapawiringan na dyan. So, asahan ang mga kalat-kalat at ulan na may ilang moderate and heavy rain showers, lalo na din sa may bandang Kalayaan, Group of Islands, at Palaba. At mula dyan sa bandang Puerto Princesa pataas ay magiging mostly cloudy po at clusterized ng mga ilang moderate and heavy rain showers. So, ingat po sa potential na pagbaha, kabilang na ang bahagi ng Mindoro area. And the rest ng Southern Luzon, ay mula dyan sa may Marinduque hanggang Romblon, yan, at dyan sa bahagi ng Tabias Island, Burias at Masbate, mas maulap din po ang hipapawirin ninyo dyan at nakakaranas din kayo ng mga pagtulog at pagkidlat, especially dyan sa bahagi ng Masbate area. Papasok na dito sa may bandang Bulan. So ingat po sa mga kababayan natin mula dyan sa bandang Sorsogon nga po sa Bicol Region hanggang Masbate. And the rest ng Southern Luzon, mula Tabias at Romblon, nakakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may pagkilat at pagulog. Ingat po sa mga pagbaha, just in case. At patawid dito sa bahagi ng Panay Island ay magiging makulimlim din. Asahan din ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog mula dyan sa may bandang Malay, Kalibong Aklan, at ilang bahagi sa may kalurang bahagi ng Barbasa, Belzon, San Jose de Buenavista, pababa ng San Joaquin. Damay din ang bahagi ng Iloilo at Guimaras Island. So ingat po sa mga isolated rain showers. Kabilang na ang Negros Region, dyan sa may bandang Bacolod, Victoria City hanggang Sagay. Magiging katamtaman naman ang lagay na panahon sa may bandang Canlaon City, Humigan City, at dyan sa may bandang Manghuyod. Katamtaman na may ilang party tumusil cloudy rin, so hindi rin mawawala ang forecast, at least 40% to 60% chance na kayo daw ay makakaranas ng isolated rain showers, kabilang na ang Central Visayas sa Cebu, Bohol, at dyan sa parte ng Leyte. Ingat sa mga biglaang pagbuhos ng ulan mula dyan sa may bandang northern part ng Cebu sa Taburan, Tabuelan, hanggang dyan sa may bandang Bogo. Sa may Leyte naman, ang parte na ito ng Bilyaba hanggang dito sa may bandang Biliran, yan, sa may isla ng Biliran at San Isidro. Nakakaranas kayo ng makulimlim dyan at mga inaasahan ding isolated rain showers. Bagamat katamtaman ang nararamdaman ng mga taga-Tacloban, pababa ng Tanawan, ay hindi mawawala ang potential pa rin na isolated rain showers, lalo na nitong ngayong hapon at gabi. At mula naman sa katimugang parte ng
ng Leyte, pababa, dito sa Gian Eastern, sa may bandang San Ricardo, rather, at kasama na ang Baybay City hanggang Maasin ay partly cloudy lang din iiral, so medyo katamtaman din. Kaya hindi rin mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms lalo na ngayong hapon at gabi. Pero magiging maulan naman ang Katarman Northern Samar, Allen, Palapag, at dyan sa may bahagi ng Dolores. Ingat po sa potensyal na pagbaha at asahan din ang mga pagkulog at pagkidlat. Ingat po sa mga nakatira sa baybayin. Ingat po sa biglaang pagkidlat. At asahan din ang biglaang buhos ng ulan. At may mga ilang potentially heavy rain showers po tayo na nararanasan dyan sa bahagi ng Dolores, Eastern Samar. At mula Borongan City, Eastern Samar, pababa na yan ng Gian Eastern Samar, mas makakaranas din kayo na maulap na yung paporin at asahan din ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkidlat at paggulong. At sa huli, sa bahagi ng Mindanao, magiging katamtaman po at ilang partly cloudy ang umiiral sa buong Zamboanga Peninsula. Pero mas humid po ang temperatura ninyo dyan dahil medyo may stanleys na sumisipa dito despite na may daloy ng Intertropical Convergence Zone line. Pero medyo malayo-layo muna. Medyo lumayo ng bahagya ang edge ng Intertropical Convergence Zone na nandito ang extension sa may bandang Palau. So hindi masyado nagpapang-abot sa may bahagi ng Mindanao kaya nakaka-penetrate ngayon ang istalis na nagdudulot ng katamtaman at maalinsangan na panahon lalo na dito sa bahaging silangan ng Mindanao at Davao Region. At mula dyan sa bahagi nga po ng Sorsogen area, mula General Santos City, Sarangani, pataas na yung Coronadal hanggang Cotabato and the rest ng Sorsogen ay makakaranas ng maaraw at maalisangang panahon. So ingat po sa masyadong magbibilad, huwag po masyadong mag-dehydrate. Pero may mga forecast po kayo dyan na aasahan daw ngayong hapon na may mga ilang isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa may bandang Maguindanao area ay magiging katamtaman din po inyong panahon dyan. Mga ilang partly cloudy ang iiral. At sa the rest ng Northern Mindanao, magiging katamtaman din ang lagay ng inyong panahon. So hindi mawawala ang forecast ng mga isolated rain showers nitong hapon at gabi, lalo na dito sa bandang Cagayan de Oro, Butuan City at Surigao del Norte, dyan na sa bandang hilagang silangan na ng Mindanao area. The rest ay katamtaman po ang mararanasan mula Bukidnon, pababa na yan ng Davao Oriental, maging ng Davao del Sur. Bagamat katamtaman, asahan din ang medyo ma-humid o maalinsang ang panahon po dahil medyo umiiral ang steady sa bandang Eastern Mindanao, kaya medyo mainit ang inyong pakiramdam dyan, mga folks. Hindi pa rin mawawala ang isolated rain showers, lalo na ngayong hapon o sa gabi, mga folks. Samantala, diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Bagamat wala naman tayong bagyo sa loob at malapit sa bansa natin, pero meron kasing isang super bagyo na namataan dito sa bahagi, parte ito ng Amerika. Wala naman ito, nasa parteng Amerika naman ito at kahapon pa ito naglalaro sa Category 4 at ngayon ay nasa Category 5. Super bagyo ito o super hurricane na ang pinangalan nila ay Beryl. May lakas ito, in 1 minute average wind speed na ngayon na 273 km per hour at bugso na umaabot na ng 341 km per hour. Ano, lakas. So kung ibabase natin sa Pilipinas, ng 10-minute average, nasa 202 km per hour na ito at bugso umaabot na ng 251 km per hour. Mabilis ang pagkilos nito. Parang pa west-northwestward ito sa bilis na 33 km an hour. So, very super typhoon. Napakababa ng central air pressure at 938 hectopascal. So, super hurricane talaga ito. Malakas. At kung titingnan natin sa ating satellite imagery, ito siya. So, nasa may bandang, since wala naman tayong surface mapping dito, wala tayong nilalagay na surface mapping sa ibang bansa kasi focus lang naman natin ay Pilipinas kaya wala tayong surface mapping. Pero malinaw na nasa baybayin ito dito sa may bandang paligid nito ng malapit sa Cuba o Dominican Republic kung di ako nagkakamali. So kung may mga kababayan tayo dyan ay ingat na lamang po. At since nakatutok naman ang Amerika, dahil kung hindi tayo nagkakamali, may submarine daw o destroying submarine ang Russia dyan sa may bandang Cuba na nakabantay. May submarine kasi dito.
yung Russia. So, mainit-init ngayon ang parte ng Cuba. So, sa mga kababayan natin, ingat na lamang po, lalo na sa malapit sa Dominican Republic at sa paligid ito mula sa Montserrat, Guadalupe hanggang St. Vincent at Grenada. Yan. Ingat po kayo dahil nandyan po yung pinakamalawak na sirkulasyon ng super typhoon na si Beryl o Hurricane Beryl. Nasa Category 5 Super Hurricane. At sa ating tropical cyclone assessment monitoring, nanatiling negative po yung ating analysis dito. So wala muna tayo mai-provide na possible forecast. Bagamat may ipinapakita si NAVGEM na may isang posibleng mabuong low pressure area na mula din sa may kanluran ng Guam o southwest ng Guam at kumikilos pa west-northwestward. So ito ititingnan natin dahil ang forecast nito ay starting July 2 hanggang July 7, 2024. Abangan na lamang natin yung pinaka-real time nan. At since sinabi pa lamang ang nagpapakita and the rest ng mga computer models ng iba't ibang agencies ay hindi pa naman masyado nagpapakita ng anumang significant forecast. Maging sa ating computer global spectrum model, wala rin pinapakita din mula kay GMA. So, tingnan natin kung mangyayari o pumasok itong forecast ni NAVGEM. Masyado pa pong maaga at masyado pang insignificant pa para sa mga ibang combination ng computer models kung magaganap yan. Tingnan natin kung mangyayari ito dahil mayroong anomaly kasi na tumataas din dito sa silangan ng Visayas. So, hindi pa rin natin iaalis ang posibilidad na yan until lumabas yung anomaly niya ay sa ngayon ay hindi pa natin siya maipo-conclude sa ngayon. Samantala, sa ating tropical cyclone forecast, probability na possible na mga bagyo na mabuo para sa buwan ng July ay 1 hanggang 2 bagyo, pero parehong malakas ito na posibleng mabuo at pumasok sa loob o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May posibleng manggagaling sa labas or meron namang isa na manggagaling agad sa loob ito ay mabubuo at magiging isang malakas na bagyo. At mataas ang chance nito, na 50% chance na magkakaroon ng landfall scenario dito sa may bandang northeastern Luzon. So most probably, extreme northern Luzon ang mas mataas ang probability na tatamaan. Sa dalawang bagyo na posibleng mabuo nga, maaring ang isa ay mag-traverse dito sa may bandang Bicol region. Ito, yung orange line na ito. Yan. Yung orange line na yan, na pinapakita natin. Yan. Maaring dumaan ito ng bandang Bicol region at tumawid-tawid na naman ito at magkakaroon na naman ng land hopping mula sa may Bicol region papuntang Quezon Province at maaari pa itong tumungo sa parte ng Laguna at Metro Manila. Ayan, nakikitaan natin. So, yun ang isang senaryo. Pero ito ay possible, yung magta-traverse mula sa Bicol region, maaari maglaro ito sa tropical storm to severe tropical storm. Maliit pa ang tsansa na maging super typhoon pa yung forecast na ito. Pero hanggang severe tropical storm, mataas ang kanyang possibility of formation kapag nag-traverse ito ng bandang Bicol region. Pero sa may bandang extreme northern Luzon, ito ay mataas ang chance maglandfall dito at maaaring maglalaro sa hanggang typhoon category. Pero most probably hanggang severe tropical storm to typhoon category ang nakikitaan nating forecast dito. Pero kasi isa dito ay umabot nga po ng super typhoon at tumama ito sa may bandang Santa Ana, malapit halos sa Santa Ana or bandang Bagao. Yan, sa may Cagayan. So, yan po yung isang forecast na nagkaroon ng super typhoon. And the rest, severe tropical storm, yung inaabot. So, isa o hanggang 2 dito, ay maaaring ang isa ay hanggang severe tropical storm at yung isa naman pwedeng typhoon category naman. Wala naman tayo nakikita na hanggang aabot ito ng super typhoon category. Hanggang typhoon lamang ang nakikita natin category dito. So hanggang typhoon category 1 lamang ang nakikitaan natin dito sa ngayon. So generally, 1 hanggang 2 po. So malayo po sa forecast si Pag-asa dahil si Pag-asa, dineclare nila 2 hanggang 3 daw. Pero dito is 1 hanggang 2 lamang ang nakikita kong bagyo na papasok at mabubuo sa ating loob
loob ng Philippine Area of Responsibility at itong dalawang ito ay pareho na mataas ang tsansa by 50-50% na tumama sa kalupaan ng bansa. Wala masyado sa may bandang Mindanao o bandang Visaya, so napakaliit po ang tsansa. So most probably bandang norte na siya, either di sa may bandang Bicol region or extreme northern Luzon. Typically, unang tinatamaan, bandang Kasiguran Aurora or Palanan Isabela or dito sa may bandang Bagao or Santa Ana, Cagayan. Yan, dyan naglalaro ang mga possibility of landfall na may mabubuong bagyo. So, yun lang po ang analysis natin. Popost po natin yan sa ating Facebook page para sa further report para dito. At narito naman natin 3D weather forecast para sa araw ng Martes, July 2, 2024. hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin natin para sa araw ng Martes, July 2, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin isama sa report ngayong umaga at ngayong tanghali. At nakakaranas ngayon kami ng pag-ulan dito sa Caloocan. So ingat po sa mga kababayan natin sa Metro Manila na bumibiyahe ngayon. Asahan ang biglaang pagbaha. Pero hindi naman din ito nagtatagal. Depende na lamang sa Quezon City. Dito sa amin sa Caloocan, inaasahan saglitan lang ang aming pag-ulan sa amin sa Caloocan. So ingat po sa ating mga kababayan at visit lamang din sa ating website para sa gusto malaman ang real-time events, ang dynamic mula sa weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks
at magandang araw po sa ating lahat.